Sige po, tayo po ay settle down. No? Good evening po mga kapatid. Good evening. Ah, ako po medyo pagod pa kasi kinalulungkot kong ibalita sa inyo na si Nanay Veronica ay pumanaw ngayon lang, ano? Mga 5 o'clock. Ano po? Okay. Bigla lang kasi, bigla lang yung kanina nahilo siya sa church kanina. Pero pagdating sa hospital okay and stable, pero pag 5 o'clock bigla daw nahirapan huminga at dire-diretso. So naabutan ko pain na yung kanyang pulse at wala talaga. Anyway, medyo affected pa. Kasi kapatid natin yan eh. Bagamat nung malaman ko na ang edad niya pala ay 90 years old na. Kasi akala ko mga 80 lang, mga 70 plus. 90 na pala si nanay. Nung una ko siya maging pasyente, tagal na rin, ang problema niya ay diabetes, no? Sa kidney. So, candidate na nga siya for possible dialysis, kaya lang sa tulong ng Panginoon hindi siya na dialysis. Pinatingnan ko siya sa nephrologist, yun ang advice. Pero sa tulong ng Panginoon, nung maging nakakilala sa Panginoon, hindi siya nagtataka ako. Pero kanina ay bigla lang. Anyway, ang topic po natin mga kapatid sa gabing ito ay a church turned into a market. Ano, ito pong iglesia, ang ibig ko sabihin ng church yung chapel. Ano? Yung chapel na naging tindahan niya tayo ng kung ano-ano, mga souvenir. So, a church turned into a market. Ano? Pero sa Bible po, merong isang pangyayari na yung templo ng Diyos ay nagawa ng mga tao na gawing palengke. No? Alam ko, familiar kayo doon sa kwento. Ano? So, pero bago natin tingnan yung kwentong yon ay paano ba natin pwedeng magawang palengke ang church? No? How do we turn our church into a market? Quote and quote, itong chapel, yung ating fellowship center, itong sanctuary. Ito ba ay sa pamagitan lang ng pagdadala ng tindahan ng paninda rito? Benta ka ng chichirya o whatever? Ito lang ba 'yon? O meron pang ibang pamamaraan na pwede nating magawang palengke ang church? No? Pero tingnan po natin ito. Wrong. We turn a church into a market if we attend church fellowship for the wrong reasons. We can turn our church into a market if we attend fellowship or we attend church fellowship for wrong reasons. So yun po ang pinakamensahe niyan, for wrong reasons. Now, alam nyo, ang Panginoong Jesus, kung pamilyar din kayo sa kwento, maraming sumusunod sa Kanya. Nang simula siya mangaral, maraming tao ang nahihikayat sumunod sa Kanya. No? Nung marinig nila sa mga tao na itong Jesus na to ay ganito, nagpapagaling, nagpapakain, kung ano-anong ginagawang miracle ng Panginoon, maraming tao ang sumusunod sa Diyos. To the point na one time, nung siya ay nasa bundok, nasa ilang, ay maraming tao ang sumunod. Sabi nga sa Bible ay 5,000. Mga lalaki pa lang yon, wala pa yung mga anak, mga bata at mga babae. So everywhere the Lord went, thousands followed Him. And in particular sa book of John chapter 6, makikita natin yung nagpakain siya ng 5,000 tao. Pero kung titingnan natin, pag-aaralan ng mabuti, nirebuke ng Diyos yung mga tao.
Because they are following Him for bread. For the miracles that He does. Ano? Sumusunod ang mga tao sa panahon ni Jesus sa maling dahilan. Hindi sila naghahanap. Actually nga kung titingnan natin, gusto nilang gawing hari ang Panginoong Jesus. Na mag-save sa kanila sa oppression ng Roman government. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay naparito sa lupa. And that's the reason why He rebuked them. Kaya to make the story, sabi ng Panginoon sa John chapter 6, verse 26, sabi ng Panginoon, truly, truly, I say to you, you seek me not because you saw signs, but because you ate loaves and were filled. So personal, makasarili. No? Selfish reasons ang meron sila kung bakit sumusunod sila sa Panginoon. Gusto nilang mabusog Gusto nilang makakita ng mga miracle. Gusto nilang mapagaling. Pero they don't see Jesus Christ as the Savior. No? They don't see Him as the Savior, as the Messiah. They just look at Him, they just consider Him as somebody who can feed them, who can provide for their needs. No? Kaya that's why thousands have followed Him. Kaya sa huling bahagi ng kwento sa chapter 6, sa verse 66, as a result of His words, nung i-rebuke niya yung mga tao, many of Jesus' disciples withdrew and were not walking with Him anymore. Those 5,000 people whom He fed left Him. Only about 12 remained. Isipin nyo, 5,000 yung pinakain, more than. Pagkatapos i-rebuke ng Panginoon, ni isa walang naiwan. 12 disciples pa rin ang natira. No? Marahil sa church, marami tayong program na ginagawa, maraming taong umattend, maraming feeding program, kung ano-ano na lang na program meron tayo. Probably these people comes to church o attends our outreaches for wrong reasons. Ngayon, titingnan po natin yung baka tayo, meron din minsan nagiging maling dahilan sa pagdalo sa pananambahan o pagsamba sa Diyos o pagpunta sa fellowship. So, tingnan po natin ang chapter 2 of John, 14 to 16. Ang nakalagay po diyan, in the temple courts, He found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. Verse 15, so He made a whip out of cords and drove all from the temple courts, bought sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Those who sold doves, He said, get this out of here. Stop turning my Father's house into a market. Mandalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, narito po muli kami na nais po namin matuto sa iyong mga salita. Iniimbitahan po namin ang Banal Espiritu sa gabing ito na mangusap po sa amin. To check on our hearts, our motives why we attend church, our reasons, our motives why we follow you. Lord, kayo po ang nakakaalam, nakakakilala sa amin. At kayo ang nakakaalam ng laman ng aming puso. And as we study your word tonight, tulungan niyo po kami na maging bukas ang aming puso't isipan sa iyong mga salita. At matuto po kami rito, Panginoon. At magamit rin po namin ito para mapaalahalahanan ang aming mga kapatid na aming nakakasama sa pananambahan dito sa iglesia. So Lord, maraming salamat po. Once again, we commit this time to you. In Jesus' name, amen. So, ang kwento dyan, nang pumunta ang Panginoong Jesus, nakita niya mga tao ay nagbebenta ng cattle, sheep, tupa, at mga kalapate. Ano? Pero namang iba nag-exchange money. No? Kung
minsan na preach na to ni Pastor Romano. Itong bahaging ito ng Bible. Meron pa nga siyang video illustration. Ano? Bakit ba nagkaroon ng mga ganitong hayop sa templo? Kasi sa that time, ang pag-offer ng mga tao ay actually nagdadala sila ng mga ayon sa kautusan, kasi that time ay hindi pa naman si Kristo namamatay, no? So, ayon sa kautusan, kapag dapat ang isang tao ay mag-alay ng offering, burnt offering. So, kaya marami talagang hayop sa lugar na 'yon, sa templo. At minsan naman may mga taong wala silang pera, ay wala silang sariling dalang hayop, kaya meron sila dalang pera, namimili sila ng pang-offer. So kaya merong pera. So merong money changer. Ano? At ang dahilan, iba-ibang bansa, iba-ibang lugar, so siguro iba-ibang pera nila, so nagpapalit. Siguro $1, tapos para makabili ng goods ng isang hayop, may pera. So ganun ang sitwasyon. Pero nagalit ang Panginoon. Ano, na makita niyang ginawang palengke, parang palengke na eh. Nawala na yung pinaka-reason kung bakit pumunta sila para sumamba sa Diyos. At sa palengke, di natin maiwasan may mga mandaraya. Ano? Mga mandaraya ng kiluhan, ng kung ano-ano. Kaya palengking-palengke talaga ang dating. So nagalit ang Diyos, ang ating Panginoon. So tataboy niya yung mga tao, yung mga lamesa, binalingbang niya dahil sa kanyang galit. Ano? So, ang sabi niya, stop turning my father's house into a market. So, in his time, ayon sa kwento, makikita natin the temple was misused by the people who had turned it into a market. No? Di naman siguro magagalit ang Diyos kung tama, kung okay lang. Pero nagalit ang ating Panginoon Jesus dahil maling-mali. Ginawang market, palengke, ang chapel. And these people had forgotten or even didn't care that the chapel or the temple was God's house. And it is supposed to be a place of worship. Ano? Not a place of making profit. No? Palengke, basically, kaya ka nagninegosyo para kumita. Ginawa nilang palengke yung sanctuary, yung templo. Kaya ganun nagalit ang Diyos. Nasa halip na sila ay mapalapit sa Diyos, mas lalo pa silang nagkakasala. Ano naman ang connection nito sa atin? What can we learn sa kwentong ito? Ng mga tao sa panahon yon ng ating Panginoong Jesus ay ginawang palengke ang templo. Today, there are many people who attend church because they are bread seekers rather than genuine or genuine Christ seekers. So, itong quote-unquote bread seekers, titingnan po natin mamaya. How do we become bread seekers sa church? Sa ating pag-attend sa church. Hindi ho ito literal na tinapay lang ang ating sadya o pagkain lang sadya natin sa church. Naalala ko, si Brad Eric nagkwento, meron daw siya, Brother Fred yata last Sunday, nag-preach siya. Meron daw siya nakilala na occasional Christian. Nakikita niya lang daw dito pag anniversary, pag Christmas party. No, hanap lang kainan. Totoo yan, sa church, pag anniversary, ang daming tao. Ang daming tao. Pero pag the following Sunday, back to normal attendance. So, ewan ko ba kung bakit ganun. And sabi ng Bible, they are just bread seekers. For personal reasons, they attend church. Mali yung kanilang motibo sa pagdalo. Now, let me share with you at least 19 wrong reasons in attending church. No? 19 wrong reasons in attending church. Like, number 1, umattend tayo ng church because magaling yung preacher. No, magaling yung preacher, gwapo, handsome. Ang speaker, ano bang speaker dyan? Ay, attend ako.
Magaling mag-preach yan. Gwapo pa. No? Single pa. Na? Meron ba sa atin namimili ng preacher? Tinitingnan nyo yung schedule, pag iba, hindi masyado excited, pero pag si ganito ang speaker, wow. Na? Tumitingin tayo sa kung sino nagsasalita. Not the message. Hindi yung mensahe ng Diyos, kundi yung mensahero pala ang tinitingnan. Yung dynamism ng preacher, hindi yung mensahe talaga ng Diyos. Meron nga akong narinig na preacher. Napakasimple lang. Wala siyang... Maraming pamamaraan pwede mangusap ang Diyos kahit hindi huwi nakabase kung sino speaker. Pwede nga meron mag-preach na walang outline pero ang ganda ng mensahe. Meron naman kung ang dami pang picture pero walang dating. So, we attend church for the wrong reason because gusto natin yung preacher. Believe tayo dun sa preacher. Number 2, meron tayong nakukuhang support. No? Sa kanila. O sa church. Attend tayo sa church kasi sila ang church na yan may mga program para yung ating pangangailangan ay mapunuan. Selfish reason. Wrong reason. Number 3, dahil dito ka kinasal. Ano ba? Si pastor ang nagkasal, so nag-attend sa church. Kasi dito nakakaya naman, dito ako kinasal. Dapat dito ako mag-church. No? It's in the church that you got married. Para naman siguro dito. Number 4, may mga Sunday school class, may ladies and men's fellowship. Ano? Kasi may mga church na walang mga ganyan. Dito ako kasi mayroong mga ganitong groups. Number 5, yan. Because of monetary and food gifts for members. No? Merong pakain every Sunday. Ano? Nalilibre yung lunch ng mga anak ko pag Sunday. At least di na ako magluluto sa lunch sa bahay. Kanina nga, inayayaya ko mga anak ko kumain na kayo kaya pala hindi kumakain kasi kumain pala dito. Nag-lunch. Nakisabay sa feeding. Yung 3 kong anak. Kanina, niyaya ko kumain. Busog daw sila. Yung pala, nakisabay sa feeding. Nakalibre. So, yun. Meron ba kayong mga anak na gano'n? Baka ako lang. Okay. You agree with their political views. Kasundo mo yung mga... Sige, pwede. Next. You are dating one of their members. Yun. Siguro mas maganda i-mensahe dito kanina yung mga baga. Kasi marami tayong young people. Ano? Number 8. Ang ganda ng sounds dyan sa church na yan. Aircon pa. Doon sa iba, maingay, sabog. No? Ang ganda ng program ng church. Ang ganda ng flow ng worship service. Kasi kino-compare. Is that our reason why we attend church? Meron pa ba? The people are friendly and loving. May masama ba to na maging motibo? Kasi ang mga miyembro diyan ay palakaibigan, mapagmahal. Mga importanteng tao nandiyan, mga taong influential. Mga sikat o may mga hindi basta-basta. Diyan tayo mag-attend sa church. Paano nagiging masama ito? Ang pinupuntahan mo pala yung tao, hindi ang Diyos. Yun ang ibig sabihin yan. Number 9, number 10. Meron pa ba? Number 10. Ayan. Marami ang umaattend sa church. Marami sila. Meron akong isang kaibigan ko siya. Minsan, pinagmamalaki niya yung church nila kasi marami daw silang umaattend sa church nila. Tapos, talaga, blessed na blessed. Yung pala, mga galing sa ibang church. Mas gusto daw sa kanila mag-attend. Sabi ko, ilan kaya doon ang talagang na-convert, nakakilala because of them? Yung pala, marami, kaya pala marami kasi maraming galing sa ibang church, sa kanila lang naglilipatan. Hindi naman masama, kaya lang, mali yung motibo ng paglipat.
O mali yung motibo kung bakit umaten sa church. Kasi marami. Hindi ho yan sa paramihan. Ano? Hindi ho yan sa paramihan ng umaattend. Meron pa nga mas malaki pang church sa atin. Ang daming umaattend. Ang service 1 hour, umaga, hapon. Kaya lang mali ang turo. Hindi ho yan sa paramihan. No? Number 11. Ayan, ang ganda ng church. Doon ako attend kasi sabi ko nga, air condition, ang ganda ng church. Is that the reason why we attend church fellowship? Oh, ito sa mga young people. Kaya ako umattend dyan kasi nandyan yung mga magulang ko. Yun ang dapat bantayan po natin sa ating mga anak. Lalo yung mga dito na lumaki, hindi garantiya na sila ay nag-attend ng Sunday school, kasama natin sila ay talaga Kristiyano. No? So that we should check their motives why they do attend sa church. Kasi ginising, Sunday, magsimba tayo. So, kaya naliligo. Pero sa totoo lang, baka wala naman sa puso ang kanilang pag-attend ng church. O nakasanayan lang. Okay. Yan. The building is geographically convenient. Ibig sabihin, mas malapit sa bahay. Ano? Next. Family socials and youth groups are available. Hindi ko napapaliwanag yan. Summer camps or retreats are offered. There are opportunities for business contacts. Yan. Meron akong minsan umattend dito na pinakilala ko. Yung palang kanyang reason kung ba't umattend kasi makikipag-business. Mag-offer ng business. Pero sabi ko, hindi namin ina-allow dito mag-present ka ng negosyo. So, di na bumalik. Kasi hindi ko inalaw na magsalita. Kasi church, mag-uusapan, business. Magpo-promote ng business. Okay. The church needs me. Yan, ito yung mga tao na pakiramdam nila, napakahalaga sila, importante sila. Ano pa ba? Yan, the services are exciting. And lastly, yan. Anyway, those are wrong reasons for attending church fellowship. Tayo ba? Yung motive ba natin nandun sa mga lists na binigay ko? Actually, ni-research ko po yan sa internet. Sabi ko, applicable naman sa atin. So, the message is, going to church is wrong when we attend for the above-mentioned selfish reasons. No? We make the church a market, like a marketplace, if we attend for the wrong reasons. And our attitude towards the church is also wrong if we see it as a place specifically for our personal and business advantage. Ano? Yung umattend tayo, meron tayong personal motive, meron tayong selfish reasons kung bakit tayo umattend. Hindi talaga yung dapat. Mamaya ibibigay ko rin sa iyo, ano yung dapat nating motibo sa pag-attend ng church. Now, let me give you 6 bad attitudes to go to church. No. Mga maling pag-uugali sa pag-attend ng church. Number 1, out of duty or obligation. Utos ng Diyos na mag-fellowship, huwag kakaligtaan. So, attend ako ng church. Masama ba na sumunod sa Diyos? Kasi utos ng Diyos? So, sabi ni pastor sabi ni kapatid, mag-attend ng church, mag-attend. So, out of duty and obligation. Sabi nga dyan, attending church because of duty or obligation ay hindi hong masama. It's a good spiritual discipline. Yung pagkikipag-fellowship ay dapat gawin talaga ng isang Kristiyano. They are good if we allow God to work and shape our lives into His life and mission. Tama ho yun. Kung yun ang motibo natin. Yung pag-attend ng church, if we want
if we attend church because gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos, gusto nating ma-internalize talaga, ma-appreciate ang plano ng Diyos sa ating buhay, tama ho yun. But if it's because of duty or obligation, yun ang mali. Ano? However, these disciplines become duties, devoid of life to which they were meant to be. So minsan mababaw, walang buhay. Because yun nga, we attend church because of duty or obligation. Kaya hindi ho garantiya na umattend ng church. Kristiyano, faithful sa attendance ng church. Pero mali pala yung kanyang pagkaintindi ng pag-attend ng church. Akala na duty, obligation. Number 2, wrong understanding of what it means to be a Christian. No? That's another bad reason or bad attitude in attending church. Mali yung pakaunawa na ang Kristiyano, pag Sunday, dapat nasa church. If you think being a Christian is what happens sa fellowship, stop going to church. Kung ang pagkaintindi natin, ang pagiging Kristiyano yung pag-attend sa church, stop attending church. Ang sabi dyan, ask God what it really means to follow Christ in your life. Lifestyle po ang Christianity. It's about lifestyle. Yung nangyayari po sa buhay natin, paglabas ng church, simula Monday hanggang Saturday, yun ang tunay na Christianity. So, yung church is just a fellowship. Doon po makikita ang tunay na pagkatao o pag-uugali ng isang Kristiyano paglabas. Ang ugali po natin sa eskwelahan, sa trabaho, sa bahay, sa kapitbahay. Doon po nasusubukan yung ating pagka-Kristiyano. Hindi ho sa loob ng church. Because our fellowship is meant, bakit tayo nagpe-fellowship? Because it is where we gather to encounter God, corporately. So kaya nagsasama-sama tayo, nag-attend tayo ng church because we want to encounter God corporately as we worship Him. That's the reason why we attend fellowship. Because we want to worship God and encounter Him as a people. Sabi ng Bible, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Number 3. Sabi ko na kanina, kaya nang nangyari sa 5,000, to get your needs met. Umattend tayo ng church because para yung ating pangangailangan ay mapunuan. If you think some of these people think na pag pumasok sila ng church, nag-attend ng fellowship palagi, yung kanilang mga problema ay mabibigyan ng solusyon. Hindi ho tama yun. Most likely, we might be disappointed. Hindi natin masusumpungan yung solusyon sa problema natin sa pag-attend ng fellowship. Kasi, most of our problems or needs are ministered over time as we submit our lives to God. So, ito yung tinatawag na discipleship. As we learn to obey God in all areas of our lives, doon, masusumpungan po natin ang provision ng Panginoon. Matthew 6:33 says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, pag-una sa Diyos, obedience first to God sa buhay po natin. Kasi ang pangako ng Diyos, if we do that, if we seek first His kingdom and His righteousness, o inuna natin ang Diyos sa ating buhay, ang pangako niya, all these things shall be provided to you. Hindi yung pag-attend ng church. Hindi ho natin makukuha sa pag-attend ng church ang solusyon sa problema po natin. Makukuha po natin yan if we obey God in all areas of our lives. Number 4, bad attitude in attending church is if we want to feel good and get inspired. Mali ba yon?
na ma-attend tayo ng church para gusto nating makaramdam, maging maganda pakiramdam, tapos ma-inspire man lang. Meron ba mali dyan? Sabi nga dyan, it's not a religion. It's a relationship. In-erase. Kasi marami na tabi, ang ganda ng church, ang paglabas ko talagang ako'y feel ko ang Diyos. Hindi ho yan nababase sa pakiramdam. Yan ay nakabase ho sa ating proximity, sa ating relationship sa Diyos. People come to church and feel inspired and good after gathering. Yun po ang ibig sabihin, na umattend para lang ma-inspire, mapaganda yung pakiramdam. But to get addicted to a certain feeling good worship experience or some inspiration from the sermon, our relationship with God starts to look like an addiction to a feeling that becomes a routine. Kaya pala umattend ng church kasi boring, napagod dahil linggo para naman ma-revive. Hindi ho yun dapat ang ating motibo. Because if our attitude is like that, mga kapatid, linggo-linggo ka lang pala ma-inspire. Paano yung whole week? So, mali ho yung motibo na mag-attend ng church o attitude na yun pala ang gusto mo kasi gusto mo ma-inspire. And number 5, bad attitude is, kasi naka-assign ho ako. Meron akong role, meron akong ministry na ginagawa. It's like going to the gathering of church because of something to perform. Kasi ako yung magpe-preach. Kasi ako ay magtuturo. Ako ang magpapaawit. Ako ang magigitara. Kasi malamig sa church. Apat magandang music. Na para bang tayo ang nagbibigay ng pabor sa Diyos. Parang may utam na loob ang Diyos sa atin. Na kung wala tayo, gaganda kaya ang worship service? Paano kung hindi ako umattend? Magkakaroon kayo ng magandang music ang church? Na pala bang feeling important tayo? Naalala ko, one time, nag-worship tayo dito na gabi. Evening service. Wala pa yung mga young people Bigla ako nakapagpakanta. Naging song leader ako bigla. Pero hindi ho malilimit natin ang gawain ng Diyos sa ating sarili. Hindi ho tayo napaka-importante sa church. So, alisin po natin yung ganung attitude na kasi ako ay ganito, meron akong ministry, meron akong gagawin. That's the reason why we attend church. So, all our services to God, gifts and offerings should be out of our love for God, not because of our responsibility or obligation or because we are somebody na tayo lang makakagawa at wala nang ibang pwedeng gumawa. It should be an offering unto Him out of the gifts that natanggap natin sa atin, sa Diyos. And lastly, to get something from the expert. We attend church to get something from the sermon. Kasi maganda ang topic, attend ako. Tama-tama. Tumpak na tumpak sa akin yung mensahe. A-attend ako niyan. If yun po ang ating attitude sa pag-attend ng church kasi nagustuhan natin yung topic, wrong attitude. Kasi ang tunay na pagbabago sa buhay po natin, hindi ho sa mensahe. Ito'y gawain ng Banal na Espiritu sa atin. Di ko naman sinasabing wala tayong makukuha sa mensahe. Pero kung ang attitude po natin, we want to learn from the message,
Hindi ho yun. Kahit ang dami pa nating marinig na salita, mensahe, pero kung hindi naman talaga natin inaalaw ang Holy Spirit to really take control of our lives, that's useless. Ano? Useless po mga kapatid. Meron akong alam kausap ko lang kanina, lasing Nahirapan ako doon. Tagal, almost 40 minutes, hindi ako nakakapasok imanin, gutom na ako. Hinaharangan talaga ako. Hindi ko alam. Bigla, na-surprise ako nun bigla akong nilapitan Nagmamayabang ako ngayon. Marami na nga akong church na napuntahan. Kumbinsin mo nga ako, sino ka nga? Leader ka ba dyan sa SK? Sabi ko, oo. Sabi niya, give me one good reason para mag-member ako sa inyo, sabi ko. Diba? Maling-mali yung kanyang pananaw. Kasi marami na daw siyang napasok ang church. Diyan nga, kung gusto mo ako mag-attend sa inyo, give me one good reason. Pastor, anong sagot doon? Sabi ko, wala akong maibibigay na one good reason kasi unang-una, hindi kita makausap ng maayos. Lasing. Hindi nga ako lasing. Nangangamoy na nga Ang hirap talaga kausapin ng lasing. Anyway, the point is, if our attitude is wrong in attending church or fellowship, nothing would happen. Kasi ang magbabago lang talaga sa atin ay ang Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na spirito. So, why should we attend church then? Not because of those 6 bad reasons and 19 wrong reasons, but for 3. Number 1, a desire to worship God. Kaya tayo uma-attend ng church dahil gusto nating sambahin ang Diyos. We love worshiping God. Gusto nating masamba ang Diyos sa pagdalo. Ano? Masarap magsamba sa Diyos na maraming kasama. At pwede man naman sambahin ng Diyos sa bahay. Pero iba pa rin ang pakiramdam na sumasamba kami mga kasama. Pero dapat ang attitude po natin ay sambahin talaga ang Diyos. Mas maganda nga sumamba sa Diyos, nakapikit ang kamay Ay, ang kamay, ang mata. Ako gusto ko pag nag-worship ako, kahit itaas ko yung kamay ko, sarili ko, makapag-focus ako sa Panginoon. Hindi yung nakabukat, natitingnan mo yung iba. Number 2, to interact and receive encouragement from God's children. No? Kasi sabi sa Hebrew, let us not stop meeting together. Let us keep on spar. Encouraging, basta. Babasahin po natin, yun po ang dapat. Mutual encouragement, hindi yung para makakuha tayo ng benefit. Selfish po yun. Dapat tayo yung nagbibigay ng encouragement. No? Number 3, to participate and offer our talents to enhance the worship experience. No? So, para gamitin po natin yung ating mga talents and gifts para sa pagsamba sa Diyos. No? Pero ang number 1 reason should be unahin ng Diyos to worship God. Ano? So that's the 3 right reasons. Because sa fellowship po natin matatagpuan talaga ang tunay na pagsamba sa Diyos. No? Wala ho sa ating perfect dito, lahat ho tayo makasalanang niligtas ng Diyos. So who are we? Who are we to judge each other? Lahat naman tayo broken vessels na niligtas ng Diyos. So dapat lahat tayo ay napaparito para sambahin ng Diyos at magpasakop at paghariin ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pagtatapos, when we attend church, to satisfy our own selfish wants instead of worshiping the true and living God, then we are attending for the wrong reason. No? Kung ang ating motibo ay makasarili, we
we are attending for the wrong reason. So ang tanong, what is your motive? What is your reason in coming to church? Is it to worship God? Or is it something else? What is our reason? Is it to worship God? Or is it something else? Dalawa lang naman yan eh. Remember, God knows what's in your heart. God bless you. Naiyan ko pong tumayo po ang lahat. Adore